17, verse 29. Are you there? If you're there, say aloud, Amen. Mahina, wala pa. Are you there? Amen. Sabay-sabay nating basahin, sabi ng Bible sa verse 29. Ready, go. And David said, "What have I now done? Is there not a cause?" Let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na ipinagkaloob po ninyo, Panginoon. Pagpalain niyo po ang mensahe, bless niyo po ang mensahero, Panginoon, at gamitin niyo po akong pagpapala sa mga young people. Ito po ay magudyok sa kanila upang maglingkod sa inyo at maging malapit sa inyo, Panginoon. Wala pong ibang hangarin, kundi himukin po sila na sila po ay lumago sa pananampalataya at umibay, Panginoon, sa pagkakilala sa inyo. Salamat sa pagkakataon, salamat po na may pastor, na may programa sa mga young people. At kayo po ang maluwalhati at may taas. Holy Spirit, we need your power. In Jesus Almighty, we pray. Amen. Pwede na pong magsiyo po ang bawat isa. So sabi ng Bible, now I want to speak on the subject, is there not a cause? Is there not a cause? Sa Tagalog ay wala bang dahilan? Wala bang songbog dyan? Nililipad kasi yung hangin ng hangin. Pero mga songbog. Yun, meron. Tanggalin na nga yung hangin yan. Tanggalin na. Okay? So is there not a cause? Wala bang dahilan? Itong istorya na to, ako mababasa ninyo yan sa 1 Samuel chapter 17. Ito ay ang istorya ng mas kinikilala nating David and Goliath. Di ba? Pero actually, hindi naman talaga siya story ni David and Goliath. Yun lang yung pagkakakilala natin. Pero actually, it is the story of God in the person of David. Amen? It's not about David. Hindi dahil sa napakagaling ni David, napakalakas si David, but because it is the power of God over David. It's the partnership of God and David. At alam niyo yung istorya na to sa 1 Samuel chapter 17. Ito yung time na ang Philistines and Israel, meron silang namumuong away sa pagitan ng Philistines at ng mga Israel. Ang dalawa na yan ay magkaaway. Oo, magkaaway. Hindi yan nagbabate. Ang pinag-aawayan nila, alam niyo kung ano? Lupa. Ayaw nila na ayaw ng Pilistina na ang mga Israel tumira doon. Ayaw naman ng Israel umalis. Kaya nag-aaway sila. At dahil nga dito, maraming buhay ang nadana o namatay at naisaalang-alang dahil sa bagay po na ito. Bago pa man mangyari ang hamunan na ito, noon pa man nag-aaway na hanggang ngayon. Oo, ang Philistines ngayon, sila yung sa ISIS, sila yan. Oo. So, etong time na to, merong isang malakas na panlaban at pangbato ang mga Philistine. Isa siyang higante na ang height niya 9-footer. 9-footer, kasing taas ng basketball court na yata yun. 9-footer at hindi lang po siya matangkad, malapad din po siya. Malaki ang katawan, at hindi lang malaki ang katawan, merong armor, merong espada, merong helmet, nakakatakot talaga. At ang sabi ng mga Philistines, meron kaming pambato, at eto, lumabas ngayon si Goliath. Sabi ni Goliath, kayo mga Israelita, huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Sabi niya gano'n, Huwag na tayong magtalo-talo pa. Bakit hindi na lang ganito gawin natin para mas madali? Humanap kayo ng panlaban ninyo at lalabanan ko. Well, kapag siya ay nanalo, kasi mag-aaway pa tayo, marami pang mamamatay, bakit ito na lang mas madaling usapan? Manap tayong pambato nyo, ilaban nyo sa akin, pag natalo namin kayo, magpapailalim kayo sa amin. Ora mismo, lumayas kayo dito. At kami ang inyong magiging pinuno. Pero, pag nanalo kayo, kung mananalo kayo, magpapaalipin kami sa inyo. Ano? Sino?
Taas ang kamay! Walang tumataas ang kamay. Parang ganito. Tahimik lahat sila. Lahat sila nangangatog. Sabi ni Jesus, ikaw na. Ano, wala bang lalaban? Sinabi ni Goliath, mga duwag pala kayo eh. Akala ko ba makapangyarihan ng Diyos nyo? Akala ko ba, nasan yung mga palakad-lakad nyo sa mga Red Sea na yan? Bakit hindi kayo nawakan yun? Iharap nyo na matapos ng away na to at magkaalaman na. At alam nyo, si Goliath, walang sumasagot, walang pumapalag. At alam nyo nung panahon na yun kung sino yung pinakamatangkad sa mga Israel? Yung hari ng mga Israel, si King Saul. Pero kahit si King Saul, nangangatog sa takot. Bakit? Kasi hindi lang matangkad si Goliath. Trained soldier din siya. Bata pa lang, pumapatay na siya. Marami ang namatay na warrior sa kamay ni Goliath. Hindi lang siya basta matangkad. Experienced warrior siya. Kung ikaw nga naman, hindi ka ba matatakot? Lahat sila nangangatog. Kasama yung mga sundalong kapatid ni David. Yung dalawa. Yung kuya Eliab niya. So, mahigit isang buwan, for 40 days, nag-aamon, ano na? Day 39 na. Ano na? Wala, mga duwag pala kayo eh. Ano? Akala ko ba malalakas kayo? Nasa natapang nyo? Akala ko ba Kristiyano kayo? Bakit hindi kayo nagdadala ng Bible? Akala ko ba may pananampalataya kayo sa Diyos? Bakit hindi kayo na-attend ng Sunday afternoon? Ba't puro yung people service nang ina-attendan nyo? Mga duwag pala kayo eh. Sabi ni Goliath na gano'n. No? Wala! Mga duwag! Tapos yung imagine nyo yung mga kasama ni Goliath nagtatawanan. Goliath! Goliath! Yung mga Israelites, tahimik lang sila. Nakayuko, nakaganyan. Natutulog. Parang kapag yung mga young people, pag preaching, natutulog. No? Pero, until such time, one day, may isang bata, 17 years old. May daladalang keso at tinapay. Cheeseburger. Naglalakad siya. Nung ika-40 days na paghahamon ni Goliath, nandun siya. Wala pa, hindi pa nagano. Tapos, siguro si David, may dalawang cheeseburger, kinagano niya siguro, la. Sana kaya sila kuya, maghahatid ako ng cheeseburger, ng keso at tinapay, bigay ni Papa Jesse. Jesse kasi pangalan ng tatay nila. Inutusan si David. Sabi na yan, habang, uy kuya, nandyan lang pala kayo eh. Actually, si tatay meron pa sa lubong sa inyo. Keso at tinapay. Kasi alam, 40 days na daw kayong naglalabanan dito. Yan ang balita. O sige, kain muna kayo. Maya-maya, dumating si Goliath. Ano no? Mga Goliath, malalaki boses eh. Ano no, mga Israelita? Anong petsa na? Wala pa rin ba kayong pambato? Ang hihina nyo naman. Mga duwag. Wala pala kayong kwenta eh. Kung paglulusobin na kaya namin kayo para matapos na to. 40 days na ako naghahamon, wala pa rin Tapos sabi ni David, ang ingay Parang si nanay ito, pag ginigising ako tuwing kumain, hindi, wala. Sino yun? Sabi niya, kuya, sino yun? Kuya, sino yun? Sabi ng kuya niya, ano ba, walang pahalang dito, batang-bat. Yaman na yan, si Goliath yan kasi. Sabi niya, ikaw kasi, ba't nandito ka ba? At dating ka ba ng tinapay? Gusto mo lang mag-ano dito, maglaro dito, magyayabang ka na naman dito. At sinabi ni David, yung binasa natin. Ang sabi niya, what have I done? Paghatid lang naman ako ng tinapay And accidentally narinig ko yung hamon ni Goliath. Is there not a cause? Is there not a cause? Umatin lang naman ako yung people service Is there not? Wala bang dahilan? Nagbibihis lang ba ako na ganito para wala-wala lang? Nakikinig ako ng word of God. Is there not a cause?
Wala bang dahilan? Is there a cause ng pagpunta ko dito para makapanalangin sa Panginoon? Is there, ako lang yung believer sa school namin, is there not a cause? Parang ganun, in essence, ganun yung sinasabi ni David eh. Wala bang dahilan ng Panginoon? Is there not a cause? Young people, paalala lang, wala tayong gulasin, wala naman kaming gulayat na katulad yun eh. Pero baka may gulayat kayo sa buhay. Gulayat ng problema sa pamilya. Gulayat ng addiction sa cellphone. Gulayat ng mga illegal relationship. No? Gulayat ng mga sikretong kasalanan na hanggang ngayon wala nakakaalam. Ikaw lang. No, pero sinasabi ko po sa inyo, yung mga gulayat po na yan ang sisira sa'yo, yan ang magpapahina sa'yo, yan ang isang magpapahadlang sa'yo para hindi mo malabanan ang mga laban na gustong ipalaban sa'yo ng Panginoon. Is there not a cause? Number one, obedience has a cause. Obedience hindi nawawala ng dahilan. No? Ang obedience, meron niyang mapapala. May cause ang obedience. Ano niyo sa verse 17 to 20, bago yung laban niya kay Goliath, ano sabi ng Bible? Basahin lang natin ang konti, no? Sabi sa verse 17, and Jesse said unto David, his son, take now therefore thy brethren an ephah of this parched corn and these 10 loaves, and run to the camp of thy brethren, and carry these 10 cheeses. So, cheeseburger nga. So, sabi dito, unto the captain their thousands, and look how thy brethren fare, and take their pledge. Ano ibig sabihin nito? Si David nagpapastol, nag-aalaga ng tupa, then sabi ng tatay niya, anak, punta ka muna sa mga kapatid mo, dalhin mo to. May ginagawa ko eh. Shepherd ako eh. Pero ganun ba naging reaksyon ni David? Hindi. Sabi sa verse 20, and David rose up early in the morning. Maaga siyang gumising. Bakit? Excited siya na sumunod sa kanyang tatay. Alam niyo, kaya natalo niya si David. Alam naman natin yung istorya. No? Hindi dahil pumunta siya doon para labanan si Goliath. Nandun siya dahil sumunod siya sa tatay niya na magdala lang ng simpleng tinapay at keso. Pero dahil sa maliit na pagsunod ni David, naging big obedience na uwi sa great victory. Bakit? Huwag mong mamaliitin ang small obedience mo. Amen? Kaya kapag pag kayo ay inuutusan, huwag nyo rose early in the morning. Ano ibig sabihin nun? Sumunod kayo agad. Huwag na magpatumpik-tumpik, huwag mag-delay. Kasi ang pateka-teka, disobedience yan. Amen? Obedience to God is the key to victory. Natalo ba ni David si Goliath dahil malakas si David? Natalo ba ni David si Goliath dahil may slingshot si David? No, kaya wag mong akalain na ikaw ay makakasunod sa Diyos kasi talentado ka. No, hindi tinatanggap ng Diyos yung mga talentado. Ang tinatanggap ng Panginoon ay yung mga kabataan na merong maluwag na pagsunod. Alam nyo, yung pagsunod nyo sa Panginoon, nade-determine yan sa pagsunod nyo sa magulang nyo. Kung kayo bastos sa magulang nyo, hindi kayo never na magiging obedient sa Diyos. Bakit nyo susundin ang Diyos na hindi nyo nakikita, pero yung nanay at tatay nyo nakikita nyo, harap-harapan yung binabastos? Amen? Kaya no wonder, hirap kang sumunod dito sa simbahan. Bakit? Kasi hindi mo gina-apply sa bahay. Hello? Alam nyo mga kabataan, kapag ang isang kabataan bastos, kapag ang isang kabataan disobedient, walang pagpapalang makakamit yan. Lagi kang merong parusa, lagi kang merong punishment, lagi kang merong consequences. Ang tigas ng ulo. Amen? Kaya yung iba, no? Yung nagkakaroon ng mga boyfriend, girlfriend, no? Ano nangyari? Kasi wala kaming ginagawa, masama. Gumaganon pa eh. Wala naman kaming ginagawang masama. So, ginawa niya, sumuway siya. Tinuloy niyo. Silang dalawa, after 6 months, iniwanan siya.
Nagsusubsob sa sulok na parang lamok. Umiiyak. Ang hindi pakikinig niya, napalitan, nagbayad ng kanyang kasakitan. Bakit? Hindi sumusunod. Kaya mga kabataan, hanggang ngayon, yung mga kabataan, maaga nasa punerarya. Mga kabataan, maaga nasa niso na. Yung mga kabataan, hanggang ngayon, maagang na-hospital. Bakit? Ang tigas ng ulo. Sabing wag magpuyat, nagpanay puyat. Sabing mag-review, ayaw mag-review. Napakatamad. Amen. Bakit? Obedience sa sakos. Kung tayo ay masunurin, pagpapalain tayo ng Panginoon. Kung tayo ay susunod sa ating mga magulang, mas lalo silang magiging blessed na ang anak nila ay nasunod sa Panginoon at nasunod sa kanila. At alam niyo po, pag kayo masunurin, ang mga magulang niyo hahaba buhay. Bakit? Hindi sila ma-stress. Andito na yung anak ko, natutulog na eh. Pero alas 12 na, wala pa yung anak nila. Ano na kaya nangyari doon? Amen! Amen! Sumunod kayo sa magulang niyo, amen! Sumunod kayo, wag niyo silang gusto niyo silang mamatay na maaga, wag niyo sundin. Simple. Patayin niyo sa stress. Hello? But obedience has a cost. Obedience is the very best way to show that we believe. Alam niyo kung ba't nagtagumpay si David? Hindi dahil magaling si David, kundi dahil masunurin si David. And then number 2, obstacle has a cost. Obstacle has a cost. Yung makikita natin, yung journey ni David, hindi naman talaga madali eh. Yung pagpunta niya pa lang doon, marami nang nanlait sa kanya eh. Tama ba? Alam niyo, pag sumusunod kayo sa Panginoon, hindi naman palaging masaya eh. Kasi minsan sumusunod ka na nga lang sa Panginoon, ang dami pang umaalipusta sa'yo. Minsan nga nasasaktan ka kasi ultimo mga kamag-anak mo inaalipusta ka, nasunod ka lang naman sa Panginoon. Pero hindi ibig sabihin, hihinto ka. Kasi paano nila malalaman na tutunay ang iyong pinaniniwalaan kung ikaw ay hihinto sa paggawa ng tama? Yung mga mali nga eh, yung mga barumbado sa labas, hindi nga sila humihinto eh. Pero tignan nyo doon pa lang sa mga kapatid niya sa verse 28, ano sabi sa kanya? Tignan nyo. Verse 28. Verse 28, ano sabi ng Bible? Sa 17. Sabi ng Bible dyan, sabi ng kapatid niya, and Eliab, his eldest brother, kuya pa naman to. Dapat inang i-encourage to eh. Pero sabi, heard when he spake the man in Eliab's anger. Nagalit siya kay David, kindled against David, and said, why camest thou hither? With whom hast thou left those sheep in the wilderness? I know thy pride and thy naughtiness in thine heart, for thou art come down, that thou mightest see the battle. Nandito ka lang naman para magbida-bida ka eh. Pero nandun ba siya para magbida-bida? Hindi, sumunod siya sa tatay niya. At minsan pag sumusunod ka sa Diyos, may mga maririnig kang nasa paligid mo. Yan. Pag ganyan-ganyan lang naman yan, ihinto din yan. Pa-Bible ka na lang. Huwag ka na, boring naman dyan eh. Di ba? Yung mga kapatid niya, nakatanggap siya ng panlalait. Ano pa? Hindi lang yun, bago siya lumaban kay Goliath, sa verse 33, pati yung hari, nakatingin siya ng panlalait. Ano sabi ng verse 33? Kung mababasa natin dyan, sabi ni Saul sa kanya, sabi niya, sir, kaya ko yan, sir, huwag ka matakot. Kaya ko lang, ako lalaban kay Goliath. And Saul said to David, thou art not able to go against the Philistines to fight with him, for thou art but a youth, and he is a man of war from his youth. Sabi niya, hindi mo kaya. May mga ganyan ba kayong kakilala? Sir, gusto ko pong magsimba. Ay, wala ka ng pag-asa, Brad. Ang gawin mo, magbigtik ka na. Oo. Di ba? May mga tao gusto kong sumali sa kulay. Pangit yung boses mo, huwag ka nang sumama dyan. Hindi ka, ang hirap mag-memorize dyan. Di ba? Sasama ko ay mangingitim ka dyan, sayang glutatayon mo. Pero huwag kang makikinig sa kanila, amen? Kaya nga mahalaga, ay dapat pinipili mo ang iyong pinapakinggan. And then ano pa? Kay Goliath mismo. Ano sabi sa kanya? Ano tingin mo sa akin, aso? Ikaw ano yan? Sling? Ay, ako,
laki ko ah. Imagine niyo si David. No? Sabi na ba ng mga soldiers, "Uy bro, nabalitaan ko. Nakapiling na to si Saul ng lalaban kay Goliath. Ay, pabira, sigurado, malaki yan. Ay, sigurado, makapangyarihan yan. Ay, excited na ako. Gusto ko makita." Then pagbukas ng titingin na nga, nagbukas yung trapal. Pagbukas ng trapal, nakita nila 17 years old, uhugin, kabataan, tapos may dalang cheeseburger. Sabi niya, patay. Tingin-tingin sila, imagine niyo ah. Pero, natinig pa si David? Hindi ba sumunod si David? Lumaban si David. Nung pagtungtong niya doon sa harapan ni Goliath, hindi siya natakot kay Goliath. Actually, naging matapang siya. Dahil hindi siya nakatingin sa laki ni Goliath, nakatingin siya sa laki ng Diyos niya. And then pagpasok ni David, siguro pagpasok ni David, may dalang slingshot, tapos naglalakad, tapos hangin, sound effect. Tapos, no? Tapos, binato niya ng slingshot. Pang! Sa pulsa noo. Bumagsak si Goliath. And David wrote a victory. Nung time na nakita ng mga Israelita na si Goliath bumagsak, nakita nila ang tagumpay, sabay-sabay sila nagsigawan. Oh! David! David! Lahat ng tao, from nanghihina, biglang lumakas. At alam nyo, kung hindi lang kayo hihinto, God will wrote a victory in your life. At makikita yun ng magulang nyo, ng tatay nyo, ng friends nyo, at sasabihin nila, gusto ko rin sumama dyan. Gusto ko rin mabago ang buhay ko. Pakituruan ako. Paano mag-Bible study? Paano mag-soul winning? Gusto ko rin yan. Yung ginawa sa'yo ng Diyos, gusto ko gawin din sa akin. Amen? Amen. And then the last one. Obtain your cause. 3 minutes. Obtain your cause. Sabi ng Bible sa verse 51 and verse 52. Therefore, David ran and stood upon the Philistine and took his what? Sword and drew it out of the sheath thereof and what? Slew him. Sinong him? Sinong him? Goliath. Slew him and cut off his, pinugutan niya ng ulo. And therewith, when the Philistines saw their champion was dead, what happened? What happened? They fled. Listen to this, obtain your cause. Buti na lang si David, nung pagbato niya ng slingshot kay Goliath, hindi siya nakontento. Ay, okay na yan. Oh, panalo na tayo. Hindi siya overconfident. Anong ginawa niya? He obtained his cause. Yung sword na pinandarag niya kay David, yun din yung mismong sword na ginamit niya pampatay kay Goliath. At alam niyo, huwag kayo matatakot. Kasi yung the same thing na pinapanakot sa inyo ng kaaway, the same thing na gagamitin ng Diyos para magapi ang kaaway niyo. Amen? Hindi sila mananalo dahil makapangyarihan ng Diyos na pinaniniwalaan mo. Huwag kang matakot na magpagamit sa Panginoon. Obtain your cause. Amen? God gave you the power to serve Him. God gave you the strength to serve Him. God gave you a talent to serve Him. God gave you the power to be used through His glory. Amen? Obtain your cause. Hindi porket daating ka na dito, okay na yun. Amen? God is inviting you to join in the choir. Amen? God is inviting you to join in the soul winning. Amen? God is inviting you to be part of the ministry. Hindi lang umattend ng yung people service. Amen? Obtain your cause. Do not be contented in the slingshot. Get the sword. Amen? Cut off the enemy of the head. O head of the enemy. Be like David. You are meant to lead. You are a victor. Know who you belong. Amen? Is there not a cause? Well, obedience has a cause. Is there not a cause? Obstacle has a cause. And is there not a cause? Obtain your cause. Amen? Huwag mong kakalimutan, mga kabataan, na makapangyarihan ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Kailan ka maglilingkod? Pagpatay ka na? Kailan ka maglilingkod? Pag matanda ka na?
Sasabihin ko po sa inyo, ang kabataan na pagkakataon at panahon ngayon, ayan na yung the best time na magtanim para